ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Grabe, babe! Ang ganda na pagkakasulat mo dito sa reaction paper ko. Hindi naman masyado. Sinimplihan ko na nga lang ang mga salita na ginamit ko dyan eh. Ang ganda kaya! Buti na lang talaga tinulungan mo ko dito. Kasi sobrang tamad ko talaga sa paggawa ng reaction paper eh. Iba kasi ang mga trip mo na gawin, babe. Saka dun ka mas active sa mga subject na may kinalaman sa sport. Kaya kinakatamaran mo lang talaga yung mga ganitong pagsusulat. Sa bagay, tama ka dyan. Pero babe, thank you talaga ha. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Reaction paper lang yung ginawa ko, kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na mag-thank you. Hindi lang naman ako nagta-thank you para sa reaction paper na yan eh. Eh para saan pa? Para sa pagiging best girlfriend mo sa akin. I love you, babe. I love you too, babe. Sobra. Pakis nga. Babe, sandali lang. Bakit? Baka dumating na yung mga kasama mo dito sa boarding house. Mamayang gabi pa sila uuwi. Babe, sandali lang. Itigil mo na muna yung ginagawa mo sa akin. Babe, sabi ng teka lang eh. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw dyan? Hindi naman ako sumisigaw. Eh kasi naman, binubuksan mo na tong butones ng blouse ko. Eh ano naman? Boyfriend mo naman ako at girlfriend kita. Magto 2 years na nga tayo tsaka dati na naman natin ginagawa to, babe. Oo nga, pero hanggang bewang lang yung kamay mo dapat. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Bakit parang gusto mo nang ipasok sa loob ng blouse ko yung kamay mo kanina? Ang arte mo naman, Aya. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Jed. Alam mo naman yun. Kung mahal mo ko, bakit nag-iinerte ka ngayon? Magdadalawang taon na tayo magkarelasyon pero parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Babe, alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo. Mula nung unang araw na maging tayo, malaki na ang tiwala ko sa'yo. Babe, huwag ka nang magtampo. Payakap nga ako sa babe ko. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo ang gusto ko. Aya, matagal naman na tayo magkarelasyon. Baka naman kahit isang beses lang, subukan natin gawin to. Normal naman to eh. Di ba nga sabi nila, pinapatibay daw ng sex ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya kapag ginawa natin yun, sigurado ako na mas lalong titibay ang relasyon nating dalawa. Papadudod sinubukan ko pang tumanggi sa gustong mangyari ni Jed ng araw na yon. Pero tuluyan na rin akong bumigay at sinuko ang aking bataan sa kauna-unahang lalaking tinibok ng puso ko. At pagkatapos naming gawin ni Jed ang bagay na yon, mas naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Siguro kasi nag-iba rin ang higpit ng yakap niya sa akin ng mga oras na yon. At kita ko sa mukha niya na sobrang natuwa siya dahil binigay ko na ang matagal na niyang hinihingi sa akin. Ang aking buong sarili. Ang sabi ni Jed ay isang beses lang naming gagawin yon, Papa Dudut. Isang beses lang kaming magsisiping dahil gusto niya lang daw talagang mas pagtibayin nito ang relasyon naming dalawa. Kaya lang sa tuwing magkasama kami sa boarding house niya at walang ibang tao doon, kung hindi kaming dalawa lang, ay madalas niya akong kinukulit na gawin namin ang bagay na yon. Ayoko na rin sanang ulitin namin yon pero hindi ko siya matanggihan. Lalo na kapag nagtatampo na siya. Kaya ilang beses na rin namin ginawa ang pagsisiping sa boarding house nila o kaya sa mumurahing hotel na pinupuntahan namin. May mga motel kasi siyang alam na tumatanggap ng mga nag-check-in kahit mga estudyante pa lamang o naka-uniform pa. Kaya tuwing once rin namin ay hindi pwedeng kay Jed na walang mangyayari sa aming dalawa, Papa Dudut. Happy second anniversary, babe! Happy anniversary din, babe. Thank you ah. Kasi pumayag ka na dito tayo sa motel mag-celebrate ng anniversary natin. Siyempre naman, request mo to eh. Sa kabuti na lang din, isa lang ang klase ko ngayon.
Kaya mas mahaba ang oras na magkasama tayong dalawa. Babe, sana hindi ka magsawa sa akin ha. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Mahal na mahal kita. Wala lang. Natatakot lang ako na mapagaya tayo sa iba na pagkatapos ng ilang beses na may nangyari sa kanila, bigla na lang silang naghihiwalay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ng mga nababasa mo sa pocketbook o napapanood mo sa teleserye. Na pagkatapos makuha ang gusto niya sa isang babae, bigla na lang mangiiwan sa ere. Ang tagal na kaya nating dalawa. At sigurado na ako na ikaw na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Talaga, babe? Oo, mahal na mahal kita eh. Ako rin. Sobrang mahal kita, babe. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung palagi ko naririnig kung gaano mo ako kamahal. Basta babe, magtiwala ka lang sa akin ha. Promise, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ang sarap naman pakinggan nun, babe. Pakiramdam ko tuloy. Sobra mo talaga akong mahal. Yun ang totoo babe. At hindi na magbabago yun kahit kailan. Kiss ko nga yung maganda kong babe. Ay, teka. Oh, Munti ko na makalimutan to. babe, ano yung ginagawa mo? Lagay ko lang tong cellphone ko dito malapit sa atin. Pero bakit? Kasi gusto ko makuna ng video tong gagawin natin. Babe, ayoko ng ganyan. I-off mo na yung cellphone mo. Ngayon ko lang naman gagawin to. Pagbigyan mo na ako. Pero ayoko nga ng ganyan. Hindi nga ako komportable na mapanood ang sarili ko sa video eh. Tapos ire-record mo pa tong ginagawa natin? Eh di wag mo panoorin to, babe. Ginagawa ko lang naman to kasi second anniversary natin ngayon. Gusto ko lang ng souvenir sa espesyal na araw na to. Pwede naman na ibang video na lang ang kunan mo sa ating dalawa. Huwag na tong ginagawa natin dito sa kama o sa loob ng motel. Baka mamaya kumalat pa yan eh. Bakit naman to kakalat? Wala ka pa rin ba talagang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ano bang akala mo, babe? Ipagkakalat ko tong video nating dalawa? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako na kung anong pwedeng mangyari na hindi maganda. Ang dami-dami nating napapanood sa balita tungkol sa kumakalat na malaswang video. At ayoko na mangyari sa atin yun. Hindi mangyayari yun sa atin, basta magtiwala ka lang. Para lang naman sa mga mata ko tong video na i-record ko. Gusto ko lang na may maisave ako na kakaiba at magandang alaala nating dalawa. Siyempre, espesyal tong araw na to para sa akin, babe. Kaya pumayag ka na, please. Ngayon lang to sa anniversary natin. Promise. Sige na nga. Basta ilayo mo na lang yung cellphone mo. Kasi naiilang talaga ako na may camera na nakatapat sa ating dalawa ngayon eh. Papadudot, ayoko talagang gawin yon, kaya lang ayoko rin na mag-away pa kami ni Jed sa second anniversary naming dalawa. Kaya naman kahit naiilang talaga ako ay hinayaan ko na lamang na i-record ng cellphone niya na nasa malapit lang sa amin ang ginagawa naming pagsisiping. Kaya lang hindi rin ako kontento doon si Jed. Kinuha niya rin ang cellphone na yon at hawak niya yon habang nire-record ng malapitan ang ginagawa naming kalaswaan noon. Sobrang naiilang at nahihirapan akong kumilos noon. Pero dahil gusto ko siyang pagbigyan ay naging sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng gusto niyang mangyari ng araw na yon. Kahit labag pa yon sa kalooban ko. Ang totoo, Papadudot, ay lumaki ako sa medyo konserbatibong pamilya. Wala na akong papa at tanging si mama na lamang ang nag-aalaga sa aming 4 na babaeng magkakapatid. Pangalawa ko sa aming 4 at nagtatrabaho na noon sa abroad ng ate ko. Hindi naman naging mahigpit sa pag-aalaga at pagpapalaki sa aming magkakapatid ng mama ko. Pero hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami sa aming mga sarili. At sana raw ay huwag naming hayaan na makagawa kami ng pwede naming ikapahamak. Alam ko naman na mali talaga na hinayaan ko si Jed na kuhanan ng video ang ginagawa naming kalaswaan. Pero malaki kasi ang tiwala ko sa kanya. Pinanghawakan ko ang pangako niya na hindi niya yon sisirain. Hindi porke madalas nating kasama ang isang tao ang ibig sabihin ay lubusan na natin silang kakilala.
Dahil ang ugali ng tao ay parang panahon na anumang oras ay pwedeng bigla na lang magbago. Yun ang sabi nila Papa Dudut na napatunayan kong totoo dahil sa biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend kong si Jed. Nasa first semester na kami sa fourth year noon nang maging mainit din ang ulo niya. Madalas na malate lang ako ng konti sa date namin ay sinisigawan na kaagad niya ako o nagwo-walk out siya. May mga oras din na nakapagbibitaw siya ng masamang salita sa akin. O kaya ay minumura niya lang ako bigla kahit pa sa harapan ng maraming tao kapag nababadtrip siya. Kahit nga rin sa tawag o text ay palagi ako nakakatanggap ng mura sa kanya. Naging madalas din ang pagsiselos niya kahit makita niya lang na may kausap akong lalaking kaklase ko. Ewan ko ba Papa Dudut, alam ko namang may problema sa ugali noon si Jed at sa relasyon naming dalawa pero tiniis ko pa rin ang lahat ng yon. Ayoko kasi siyang mawala sa akin at ayoko na matapos ang relasyon naming dalawa. Halika! Halika dito! Aray ko! Aray! Aray ko, babe! Nasasaktan na ako! Masasaktan ka lalo sa akin kapag hindi ka tumigil sa kakasalita mo dyan. Bitiwan mo nga kasi yung braso ko! Hindi naman ako lalayo sa'yo! O ayan, Aray! Hindi mo naman ako kailangang itulak! alam mo ikaw, ang arte-arte mo. Binitawan lang kita tapos sasabihin mo na tinulak na kita. Ano na naman ba kasing problema mo at parang sa akin mo binubunton niyang init ng ulo mo? Hindi ko binubunton sa iyong init ng ulo ko. Dahil ikaw mismo nagpapakulo ng dugo ko ngayon sa galit. Ano na naman bang ginawa ko sa'yo? Ano, Aya? Maang-maangan ka na naman talaga dyan? Jed naman eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano man yung kinakagalit mo. Para hindi na ako naguguluhan dito. Ang galing mo rin talaga umarte, no? Akala mo ba hindi kita nakita kanina sa kantin? Nakikipagharutan ka kay Albert. Ako? Nakikipagharutan sa kanya? Bakit ko naman gagawin yun? Jed, kaya lang naman kami magkasama ni Albert. Kasi kagrupo namin siya ni Tess sa thesis namin. Ayan! Diyan yung nag-uumpisa, di ba? Yung kunwari gagawa kayo ng thesis. Pero ang totoo, naglalandian na kayong dalawa. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo na yan? Bakit? Hindi ba totoo? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Boyfriend kita. At malaki ang respeto ko sa relasyon nating dalawa. So kapag hindi mo pala ako boyfriend, plano mo talagang landiin yung Albert na yon? Jed naman, ano ba? Saan ba talaga pupunta tong usapan na to? Tapatin mo nga ako, Aya. Type mo si Albert kaya lagi ka nagpapakyut doon, no? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Alam mo, hindi na kita maintindihan. Saka yung takbo ng utak mo kasi... Aray ko, Jed! Bakit mo naman ako sinampal? Kasi isang tanong lang ang binigay ko, pero ang dami mo nang sinabi. Aya! Ano ba nangyayari dito? Wala, Tess. May pinag-uusapan lang kami ni Jed. OMG! Bakit dumudugo yan labi mo? Sinakta ka na naman ba ng walang yang to? Pwede ba, Tess? Huwag ka nga makialam sa pag-uusap namin ng girlfriend ko. Hindi ako makikialam kung hindi mo siya sinasaktan. Tess, tama na yan. Hindi naman talaga ako sinaktan ni Jed. Talaga? Hindi? Kahit ang pula ng pisngi mo at may sugat pa yung labi mo? At ikaw naman, Jed, kung gagawin mo lang punching bag tong kaibigan ko, mabuti pa umalis ka na lang dito. Alam mo, Tess, napaka-pakialamera mo talaga. Mabuti pa nga na magsama na lang kayo ng kaibigan mo. Diyan na kayo. Jed, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Ay, ano ba? Sinaktan ka na nga ng lalaking yan tapos gusto mo pang habulin? Tess naman eh! Bakit kasi nakialam ka pa sa mag-uusap naming dalawa? So ngayon, kasalanan ko pa pala na concerned ako sa'yo. Wow ha? Alam mo Aya, nakakalimutan mo na yatang tao ka at hindi bagay na tagasalo ng galit, inis o pananakit ng gagong boyfriend mo na yan ha? Kung mahal mo yung boyfriend mo, huwag mo naman sanang kalimutan na mahalin at irespeto yung sarili mo para lang dyan sa lalaki na yan. Papa Dudut, alam ni Tess na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Jed kaya naman grabe rin talaga ang inis niya sa akin ng araw na yon.
Ilang beses na niya kasi akong pinayuhan na hindi na raw healthy ang relasyon namin kaya dapat ay makipaghiwalay na ako dito. Pero ilang buwan ko pang tiniis ang ugali na yun ni Jed. Wala mahal ko talaga siya. At malaking bagay din talaga yung si Jed, ang kauna-unahang lalaking nakasiping ko. Aaminin ko na ang iniisip ko noon kaya ayaw ko makipaghiwalay sa kanya ay wala ng ibang lalaki ang magkakagusto sa akin kasi nga hindi na ako virgin. Na si Jed na ang gusto kong makasama sa habang buhay kasi sa kanya ko ibinigay sa kauna-unahang pagkakataon ng sarili ko na gusto kong pilitin na ayusin ang relasyon namin dahil ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Kaya lang papadudot lahat naman tayo ay marunong mapagod sa pagtitiis hanggang sa makaramdam na lang tayo na gusto na nating sumuko. Dahil dumating din po ang point lalo na nang muli akong masaktan ni Jed dahil isang kaklase ko naman ang pinagsilosan niya. Nasampal niya ako kasunod ng malulutong na mura at masasakit na salita. Kaya na mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil at tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Nakita ko ang biglang pagbabago noon sa mukha niya na parabang nagulat siya at nagsisi sa ginawa niya sa akin. Pero dahil pagod na akong magtiis, hindi ko na siya binigyan pa ng isang pagkakataon na ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Tess, nasan ka na? Sorry ha, traffic kasi dito sa dinaanan ng jeep na sinasakyan ko pero malapit na ako dyan. Okay, si Albert mukhang malilate din kasi ang sabi niya sa text kanina, hindi raw kaagad siya makakaalis ng bahay nila. Natagalan daw kasi yung ate niya sa pamamalengke kaya hinihintay niya pang makauwi para may makasama ang mga pamangkin niya bago siya umalis. Naku, pasensya ka na, ang tagal mo tuloy naghintay sa amin ni Albert. Ayos lang, sisimulan ko na rin munang i-edit yung mga dapat na ayusin para sa thesis natin. Para pagdating nyo, ipapabasa ko na lang sa inyo. Okay, text kita kapag nakababa na ako ng jeep. Sige, ingat ka. Bye! Babe, Anong ginagawa mo dito, Jed? Saka paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Sinusundan mo ba ako? hindi. May pinuntahan lang ako dyan sa malapit tapos nakita kita dito kaya nilapitan kita. Babe, please. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala akong oras sa'yo, Jed. Malapit na ang deadline ng thesis namin kaya kailangan naming asikasuhin to. Saka pwede ba? Break na tayo kaya tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng babe. Okay, fine. Hindi na kita tatawagin, babe. Pero please naman, wag mo na akong i-block sa Facebook o sa ibang social media account mo. Account ko yon kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Aya, hindi mo na ba talaga ako kayang bigyan ng chance? Ilang beses na kitang pinagbigyan noon at sinabi ko na kung anong problema sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Pero hindi ka pa rin nagbago at lumala pa yung pagiging siloso mo at pananakit mo sa akin. Pero baka naman pwede mo pa ako pagbigyan kahit isang pagkakataon na lang. Hindi yung parang ang bilis mo akong binitawan kagaya nito. Ilang chance pa ba ang gusto mo, Jed? Hinayaan ko ng ilang beses mo kung sakta noon kasi inakala ko na pwede pa nating maayos ang lahat. Pero nakakapagod ka ng pagbigyan. Kaya sorry kung hindi ko na talaga kayang ibigay ang hinihingi mong pagkakataon para ayusin ang relasyon natin. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Jed naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili natin. Mag-move on na lang tayo pareho. Pero hindi ko nga kayang gawin yung sinasabi mo. O sige. Ayaw mo makipagbalikan sa akin? Okay, fine. Pero wag mo akong sisisihin ha. Kapag nakita mo ang sarili mo sa kumakalat na malaswang video. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Aya. Kaya pag-isipan mo tong mabuti. Makikipagbalikan ka sa akin? O may malaswang skandal mo nakakalat sa school natin? Papadudot, hindi na ako nakasagot sa tanong na yon ni Jed sa akin. Bigla na kasi akong kinabahan. Kaya wala na rin akong makapa na salita noon. Hanggang sa dumating na si Tess na dahilan para bigla nang umalis si Jed sa harapan ko. Gusto pa sana siyang habulin at awayin ni Tess pero sinabi ko sa kanya na hayaan na lang na umalis si Jed.
dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko sinabi kay Tess ang pagbabantang ginawa ni Jed, Papa Dudut, dahil nahihiya ako na malaman niya na pumayag ako sa pagvivideo na gusto ni Jed noon. Pero napansin niya na may gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nang tanungin niya ako tungkol doon ay sinabi ko na wala lang yon, kaya huwag na akong alalahanin pa. At nang dumating ang isa pa naming kagrupo sa thesis na si Albert ay pinilit ko ang sarili ko na mag-focus sa dapat naming gawin at pag-usapan na tatlo. Sobrang hirap, Papa Dudut, dahil sobrang nag-aalala ako na baka totohanin ni Jed ang pagbabanta na ginawa niya sa akin ng araw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, Papa Dudut, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pagbabanta ni Jed tungkol sa video na ginawa naming dalawa. Pero pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi naman siguro gagawin ni Jed na ikalat ang video na yon dahil naniniwala ako na kahit papaano ay may respeto at pagmamahal pa rin siyang natitira para sa akin. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pa rin siya huminto sa panggugulo sa akin. Kapag nakikita niya akong walang kasama sa school, ay nilalapitan niya ako at pilit na kinakausap. Gumagamit din siya ng mga dami accounts sa Facebook para ma-message niya ako at sinasabi niya na balikan ko na siya. Sinubukan ko na pakiramdaman noon ang sarili ko, Papa Dudut, kung may pagmamahal pa ba akong nararamdaman kay Jed na pwede kong gawing dahilan para balikan siya. Kaya lang, wala na talaga. Sadyang napagod na ang puso ko noon na mahalin siya, kaya nagmatigas ako sa desisyon ko na hindi muli pang makipagbalikan pa sa kanya. Hello, sino to? Hi babe, kumusta? Jed, ikaw na naman? Oh, teka, relax ka lang babe. Jed, pangatlong palit ko na ng SIM card to. Paano mo ba nalalaman tong bagong cellphone number ko? Nakalimutan mo yata na marami tayong common friends. Ewan ko sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan kaya ibababa ko na tong… Oops, huwag mong ibababa tong tawag. Dahil kung hindi, magsisisi ka talaga. Matagal na akong nagsisi at yun yung araw na hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko. Grabe ka naman, Aya. Kung makapagsalita ka, parang hindi kita napaligaya sa kama. Pwede ba? Kung mambabastos ka lang, humanap ka na ng ibang kakausapin mo kasi wala akong panahon sa'yo. Eh, ikaw nga ang gusto kong kausap. Kasi nami-miss na kita, babe. Kaya bumalik ka na sa akin. Please? Hindi mo na ako madadaan sa mga paglalambing mo na yan. Sige na, bye! Buwisit talaga yung lalaki na yun kahit kailan. Aya, nandito ka lang pala sa kantin. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka na lang nag-text para itanong kung nasan ako? Ay, oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip yan kanina? Sorry ha, sobrang natataranta kasi ako sa paghahanap ko sa'yo eh. Okay lang, Tess. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nag-aalala na hindi ko maintindihan. OMG, ibig sabihin hindi mo pa talaga napanood? Ha? Ang alin ba? Yung ano kasi? Tess, ayusin mo hayang sinasabi mo. Mas lalo kitang hindi naiintindihan eh. Sige na nga, eto na. May pinadala kasing video sa akin yung classmate natin. Anong video naman yun? Ano kasi, video mo, Aya. Ha? Video ko? Ayoko sanang panoorin kaya lang. Pinipilit kasi nila ako na ikaw yun eh. Kaya pinanood ko na. Tapos… May kopya ka ba ng video na yon? Oo, pero Aya, alam ko naman na hindi mo gagawin yun at saka… Panood na lang ako, please. Oo, sige. Eto, nandito sa cellphone ko. Panoorin mo. Halos maiyak ako nang makita ko ang sarili ko sa video na pinapanood sa akin ni Tess, Papa Dudut. Tinotoo pala talaga ni Jed ang ginawa niyang pagbabanta sa akin na ipagkakalat niya ang video ko. Ang malaswang video na kinuhanan ni Jed noong magkasama kaming dalawa sa isang motel. Kaya lang sa video na yon, Papa Dudut, halos mukha at katawang ko lang
ang kita dahil edited na yon. At pakiramdam ko noon ay bigla na lang akong pinagtinginan sa loob ng kantin at pinagbubulungan kahit naka-earphone naman ako ng mga oras na yon. Bigla tuloy akong umalis ng kantin at pumunta na lamang sa may likod ng gym kung saan ay sinundan naman ako ni Tess. At dahil itinuring ko siyang totoong kaibigan ay pinagtapat ko na sa kanya noon na ako talaga ang nasa malaswang scandal na yon. At si Jed pa ang kumuha ng video. Sinabi niya na kailangan daw na magsumbong na ako sa mga pulis para maaksyonan daw ang ginawa sa akin ni Jed. Pero syempre hindi ako sumang-ayon, Papa Dudut, dahil una sa lahat, ayokong malaman ni Mama ang ginawa kong kalaswaan, Papa Dudut. Girl, hindi ka na naman pumasok sa klase natin kanina. Masama kasi yung pakiramdam ko pero medyo okay naman ako ngayon. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, wag ka mag-alala sa akin kasi nandito lang din naman ako sa bahay. Eh paano naman ako hindi mag-aalala sa'yo? Eh 2 araw ka nang hindi pumapasok sa mga klase natin. Oo nga pala Aya, sinabi sa akin ng advisor natin na gusto ka raw niya makausap tungkol dun sa kumakalat na video mo. Mukhang hindi na rin talaga ako makakabalik pa sa school. Alam naman kasi natin na hindi nila tinotolerate yung ganitong issue sa isang estudyante. Expulsion din ang diretso ko dahil sa ginawa ni Jen sa akin. Baka naman may iba lang siyang gustong sabihin sa'yo. O kaya kailangan lang niya ng paliwanag mo tungkol dun sa video. Sabi ko naman sa'yo isumbong mo na siya sa advisor natin o kaya sa mama mo para maturuan ng leksyon yung Jed na yan. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yan. Kasi ayoko malaman ni na mama ang nangyari sa akin o yung tungkol sa kumakalat ko na video. Nakakainis lang kasi ang kakapalan ng mukha ng ex-boyfriend mo. Dapat siyang ma-expel dito sa school natin. Ay, pero Aya, ito payo ko lang naman sa'yo ha. Siguro sabihin mo na sa mama mo kaysa naman sa iba pa niya malaman yung nangyayari sa'yo ngayon. Ewan ko, Tess. Bahala na. Sige na, ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko na rin magluto para sa hapunan namin. Okay, sige. Basta tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kausap ha. Oo, salamat. Bye. Aya? Aya, nasan ka? Ma, bakit po? Magluluto pa lang po sana ako. Magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba to? Oh, Ma, sino pong nag-send ng video na yan sa cellphone niyo? sabihin mo sa akin. Hindi naman ikaw to, di ba? Kamukha mo lang tong babaeng nasa malaswang video na to. Alam ko na hindi ikaw to kasi hindi mo magagawa ang bagay na to. Aya, sumagot ka! Sabihin mo sa akin na hindi ikaw to. Nakahawig mo lang tong babae kasi sigurado ako na hindi mo naman kayang gawin to, hindi ba? Hindi ba tama ako? Tama ako na mali ang mga kapitbahay natin sa chinichismis nila tungkol sa'yo? Sabihin mo sa akin na hindi sila nagsasabi na... I'm sorry. Sorry po. Sorry po, Mama. Bakit ka nagsasorry? Aya, ako sabihin na ikaw talaga tong nasa malaswang video na to. Opo, Mama. Ako po, pero hindi ko naman po ginusto. Hindi kang babae ka! Paano mo nagawa to sa sarili mo? Ilang ulit ko kayong pinapaalalahanan ng mga kapatid mo na huwag gumawa ng kalokohan dahil puro babae kayo. Tapos eto ka, nagpapavideo ng mga kalaswang ginagawa mo? Mama, hindi ko naman po ginusto na kumalat yung video na yan. Kahit na, napakalanti mo pa rin. Napakalaswa mong babae. Hindi mo na ginalang ang sarili mo. Hindi mo na nirespeto yung katawan mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang anak. Kinakahiya kita at yung kahihiyan na ginawa mo sa sarili mo.
Papadudot yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ako ni mama ng pisikal at mapagsabihan ng masasakit na salita. Hindi ko naman siya masisisi dahil sobra kong sinira ang tiwala niya. Sinubukan ko siyang yakapin habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Pero pilit niya lang akong tinutulak hanggang sasabihin niya na huwag na raw akong lalabas ng bahay dahil kinakahiya niya raw na may anak siyang malaswa ang pag-uugali. Doon ko nalaman, Papadudot, na hindi lang pala sa mga kaklase ko si Nen ni Jed ang skandal ko, kung hindi pati na rin sa mga pinsang ko na nakilala niya noon. Kaya kumalat na rin yon pati na sa iba pa naming kamag-anak at pati na rin sa mga kapitbahay namin. Pinagkalat niya ang video ko gamit ang kanyang dummy account sa Facebook. Sinubukan kong tawagan si Jed pero hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Gusto ko kasing makiusap sa kanya na hinto na niya ang ginagawa niyang pagpapakalat ng video. Gulong-gulo na talaga ang isipan ko kung ano ang dapat kong gawin noon, pero dahil alam ko na masyado nang mabilis ang pagkakalat ng balita, alam ko rin na hindi ko na mapipigilan pa ang pagkalat ng skandal ko sa social media at iba't ibang panig ng mundo, Papadudot. Mula nang malaman ni mama ang tungkol sa kumalat na skandal ay hindi na ako halos nakalabas ng bahay, Papadudot. Hindi dahil sa ayaw ni mama na lumabas ako, kung hindi dahil ako mismo ang nahihiya sa nangyari. Pakiramdam ko kasi lahat ng taong nakakakilala sa akin ay alam na ang tungkol sa skandal ko. Hindi na rin talaga ako pumasok sa school noon dahil alam ko na lahat ng estudyante doon ay napanood na ang malaswang video ko at pwede rin na ma-expel ako dahil sa issue na yon. At nag-deactivate na rin ako ng social media account ko dahil napuno na ng mga message na tungkol sa skandal ang inbox ko. Nang makausap ko naman ang ate ko na nasa abroad ay halos maiyak din siya sa galit habang pinagsasabihan ako, Papadudot. Wala naman akong ibang nagawa noon kung hindi ang paulit-ulit na mag-sorry sa kanya. Si mama naman ay hindi na rin ako masyadong kinikibo sa bahay. At hindi ko rin masyadong kinakausap noon ang dalawa kong kapatid. Pareho silang nasa high school noon kaya alam ko na aware na rin sila tungkol sa video ko. Papadudot, gusto ko na rin talagang maglayas noon pero wala naman akong alam na ibang pwedeng puntahan. Kaya naman kinulong ko na lamang ang sarili ko sa lungkot at pagsisisi sa loob ng kwarto. Sagutin mo na yung tawag ko, please. Oh, babe! Napatawag ka! Na-miss mo ako? Walang hiya ka, Jed! Bakit mo ginawa yon? Ha? Ang alin? Huwag ka nang mag-deny dyan. Alam ko naman na alam mo kung anong tinutukoy ko. Ah! Yung tungkol ba to sa skandal mo? In fairness, babe sexy mo dun. Parang sarap na sarap ka habang nakikipag-ano ka sa video na yun. Napakasama mo talaga, Jed! Oh, bakit? Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman, di ba? Ang lakas kaya ng ungol mo dun sa video. Ikaw naman kasi, babe. Bakit ka naman kasi pumayag na magpakuha ng video? Ayun tuloy. Napanood na ng ibang tao kung gaano ka kahilig sa sex. Tigilan mo na nga yung pagtawag sa akin ng babe! Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na sabihin sa akin yan! Alam ko naman na ikaw ang nagpakalat ng video ko na yon! Oh, teka lang. Hinay-hinay ka sa pagbibintang mo. Kasi wala ka namang katibayan dyan. Ang kapal talaga ng mukha mo na magmaang-maangan pa dyan! Bakit? Totoo naman hindi ko nga alam kung ako ba talagang kasama mo dun sa video eh. Jed, pwede ba? Ikaw lang naman ang lalaki nakagalaw sa akin at alam mo yon! Kaya huwag kang mag-imbento ng kwento dyan! Aya, paano ko naman masisiguro na ako talagang kasama mo sa video na yun? Eh mukha mo at katawan mo lang naman na nakikita dun. Kitang-kita dun na enjoy ka habang kinukunan ka ng video. Pinilit mo lang ako na pumayag, kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iimbento mo ng kwento! Kung napilitan ka lang talaga, bakit ang lakas ng ungol mo dun sa video? Hindi ba dapat nagpupumiglas ka? Sumisigaw ka ng, tama na po, huwag niyo na po akong kunan ng video. Pero hindi yun ang sinasabi mo sa video, Aya.
humarap ka habang nakatutok sa'yo ang camera ng mga oras na yun. Ano ba talagang gusto mo, Jed? Bakit mo ginagawa mo to sa akin? Alam mo naman ang gusto ko, Aya. Ang bumalik ka sa akin. Pero ang arte mo lang masyado eh. Kaya pinaparusahan kita. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Tinapos ko naman ang maayos ang relasyon nating dalawa. At sinabi ko sa iyong dahilan kung bakit ayoko na. Ah, ayaw mo na talaga? Ganun na lang talaga yon? Oo nga pala, may naalala ako. Ikaw, naaalala mo pa ba? Yung nakaluhod ka? Habang nakatutok yung cellphone ko sa'yo? Hindi ko pa pala yun nasisend sa mga kaibigan natin o kamag-anak mo. Dahil gusto kong pagsawaan mo ng panoorin yun bago ko ipasa sa kanila. Jed, please! Itigil mo na to! Maawa ka naman sa akin. Halos itakwil na ako ni Mama nang dahil sa video na pinakalat mo. Hala, talaga? Sorry hindi ko alam eh. Pero sige, hindi ko na ikakalat yung video na nakaluhod ka. Sa isang kondisyon, pumunta ka sa lugar na i-text ko sa'yo. Papadudot gustong makipagkita ni Jed sa akin sa isang motel para raw makapag-usap kami. Pero hindi ako pumayag dahil alam ko naman ang gusto niya talagang mangyari noon. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako babalik pa talaga sa kanya at hindi na ako papayag na may mangyari pa sa aming dalawa. Hindi na rin ako nakapagpigil at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Mula sa pagiging seloso niya, mapanakit na boyfriend hanggang sa pagkawala ng pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa kanya. Naramdaman ko rin ang galit niya noon sa boses niya at muli akong pinagbantaan na ipagkakalat niya ang isa ko pang malaswang video. Nagtapang-tapangan ako at sinabi ko na hindi ako natatakot sa kanya. Kaya lang kinagabihan papadudot ay tinawagan ako ni Tess para sabihin na may kumalat na namang bagong video ko. At yun nga yung tinutukoy ni Jed na nakaluhod ako sa harapan niya habang kinukuhanan niya ako ng video. Hindi lang yun ang kumalat kung hindi pati na rin ang iba't ibang version ng kwento na tungkol sa pagkatao ko. Na iba't ibang lalaki raw ang kasama ko sa video na yon, na nagbebenta raw ako ng katawan kaya may ganon ngalaswang video. Na matagal na raw akong hindi nag-aaral dahil pariwara na raw ang buhay ko. At kung ano-ano pang version ng kwento na hindi naman totoo. Nalaman ko yun mismo mula kay Tess, Mama at sa mga kapatid ko. Lalo tuloy akong kinamuhian ni Mama dahil inakala niya na totoo ang mga chismis na yon. Lalo rin akong nagalit noon sa sarili ko. Pakiramdam ko noon ay pati ako ay nandidiri na sa katawan ko dahil sa video na yon. Para bang nawala na ako ng kakampi at dahilan para mabuhay. Dahil puro kahihiyan na lamang ang binibigay ko kina Mama. Papadudot, alam kong mali pero dahil sa sobrang na-stress at na-depress na ako sa nangyayari sa buhay ko ng mga oras na yon, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na subukang tapusin ang buhay ko. Nasa kwarto lang ako noon at inabot ko ang cutter mula sa pencil case ko. At doon nga ay sinimulan ko ng laslasin ang pulso ko. Tess? OMG, Aya! Sa wakas, gising ka na! Nasaan ako? Ano ka ba, girl? Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo at anong ginawa mo sa sarili mo? Malabo yung naaalala ko. Basta sobrang sakit ng ulo ko at braso ko ngayon. Ay nako, pinagtangkaan mo lang naman na masama ang sarili mo. Mabuti na lang at naisipan kong dumalaw sa inyo kagabi kasi kung hindi, baka hindi ka katukin ng mama mo sa kwarto mo. At doon nga, nakita ka namin na wala ng malit, duguan yung mga kamay mo. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Totoo pa rin pala.
Totoong pinakalat palalo ni Jed ang skandal ko. Pero Aya, hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Alam mo naman na malaking kasalanan sa Diyos ang pagtangkaan ng masama ang mga sarili natin, di ba? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dahil wala ka sa kinatatayuan ko. At hindi ikaw yung may malaswang video na kumakalat ngayon. Kahit na. Kasalanan pa rin sa Diyos yung ginawa mo. At isa pa, hindi naman matutuldo ka ng problema mo kapag ginawa mo ulit yan. Hindi ka magiging totoong payapa. Kahit kailan hindi naging sagot sa mga problema natin ang pagtangkaan ng masama ang sarili natin. Marami tayong pwedeng gawin para lang maging totoong maayos ang buhay natin. At ang kauna-unahang dapat nating gawin ay ang magpakatatag sa lahat ng pagsubok kagaya ng dumating sa'yo. Alam ko naman yun. At nagsisisi naman talaga ako sa ginawa ko sa sarili ko. Tama si Mama na dapat binigyan ko ng respeto ang sarili ko at katawan ko. Dapat hindi ako pumayag sa lahat ng mga gustong mangyari noon ni Jed. At naiinis lang ako kasi ang tanga-tanga ko. Kasi naging sobrang mahina ako. Yes? Sorry kung natagalan ako sa... Aya? Ay, salamat sa Diyos. Sa wakas nagising ka na. Lalabas po muna ako para magkape, tita. Sige, Iha. Salamat ulit sa pagbabantay sa anak ko, ha? Wala pong anuman, tita. Aya, balik na lang ako mamaya, ah. Mama, sorry po. Sorry po kasi binigyan ko na naman po kayo ng problema. Sorry po kasi nagiging pabigat na po ako sa inyo. Sorry po sa ginawa ko. Sorry po talaga. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na po akong ibang binigay sa inyo kung hindi puro problema at kahihiya na lang po, Mama. Pero maniwala po sana kayo na nagsisisi na po ako sa lahat ng naging pagkakamali ko. Hindi po ako masamang babae kagaya ng sinasabi ng ibang tao. Hindi po totoo na kung kani-kaninong lalaki po ako pumapatol. Si Jed lang po ang naging boyfriend ko. Mama, siya lang po ang lalaking kasama ko sa lahat ng kumalat ng malaswang video ko. Maniwala po sana kayo sa akin. Hindi mo ako nagsisinungaling. Hindi mo ako masamang babae, Mama. Naniniwala naman talaga ako sa'yo. Nadala lang talaga ako ng galit ko kaya nakapagbitaw ako ng masasakit na salita. Sorry rin, anak, kung hindi kita masyadong inintindi at mas pinakinggan ko pang masasamang naririnig ko mula sa ibang tao. Pero sinabi na sa akin ni Tess ang lahat na nangyari sa'yo. Kaya alam ko na nagkamali ako ng mga taong pinakinggan at pinaniwalaan. Kasalanan ko rin naman po kasi masyado kong binigay ang lahat kay Jed. Kasalanan ko kasi nagtiwala ako sa kanya. At alam ko rin po na malaking kasalanan ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa sarili ko. Kaya sana, huwag mo nang uulitin ang lahat ng yon, Aya. Lalo na ang pananakit mo sa sarili mo. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawalan ako ng anak. Basta ito ang pangako ko sa'yo, Aya. Gagawin natin ang lahat para papanagutin ng Jed na yon sa mga kasalanan niya sa'yo. At tutulungan ka namin ng mga kapatid mo na maibalik sa normal ang buhay mo. Good morning, Miss Beautiful. Anong kinaganda ng umaga kung mukha mo naman ang nakikita ko? Sungit naman. May dalaw ka ba? Kahit wala akong dalaw, makita pa lang kita, kumukulo na yung dugo ko. Ikaw talaga. Mahal mo na ako, no? Ano ba pinagsasabi mo? Gusto mo bang maligo? Eh kung sa'yo ko kaya itutok tong host na pinandidilig ko para tubuan ka naman ng hiya. Grabe. Mukhang matindi na yung pagmamahal mo sa akin, ah. Matindi talaga yung kapal ng mukha mo, no? Eh di ba sabi nila, the more you hate, the more you love.
Sabi lang nila yun. Hindi yun para sa ating dalawa. Eto naman, pakipot pa eh. Alam mo yung sa atin, walang love, puro hate lang. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang matamis mong oo. Kung may makukuha ka man sa akin, siguro malutong na mag-asawang sampal. Wow! Ikaw naman naliligaw pa lang ako. Pag-aasawa na agad ang nasa isip mo. Ikaw Grabe, ang kapal talaga ng mukha mo. Alam mo, kahit malayo ako sa'yo, ayan, ramdam na ramdam ko dito sa kinatatayuan kong mukha mo. Loka. O kita mo na? Kahit malayo ako, ramdam mo ako. Ibig sabihin, mahal mo na rin talaga ako. Humanap ka na lang ng kausap mo. Mas mabuti pa tong mga halaman eh. Mas matinong kausap kesa sa'yo. Hindi ako lalayo sa'yo para di mo ako mamiss. Yak! Kadiri ka! Eto namang si Mario, paganyan-ganyan pa eh. Akala mo ba hindi ko nakita kanina? Anong nakita mo? Manya ka talaga. Oh, manyak agad. Ikaw ano bang nasa isip mo na nakita ko? Ano bang sinasabi mo kasi na nakita mo? Nakita kita kanina. Muntik ka pang malaglag sa hagdan nung nakita mo na parating na ako. Nakatitig ka kasi sa akin eh. Alam mo, nasuka ako. Nilunok ko lang. Grabe talaga yung kakapalan ng mukha mo. Woo! Hindi ko kinakaya. Kayanin mo, dahil hindi ako titigil. Wala ka mapapala. Tsaka nangako ko sa nanay mo. Nangako ka sa nanay ko na ano? Anong kalokohan na naman yan? Seryoso! Bago umalis dito nanay mo, ibinilin ka niya sa akin. Alagaan daw kita at huwag pababayaan. Napakagaling mo talagang gumawa ng kwento, no? Huy, seryoso ako dun Sinabi talaga yun ng nanay mo. Kaya naman, I knew I love you before I met you. Yak! Kadiri ka talaga! May isang salita ako kaya huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Mukhang mas kailangan ko ng proteksyon laban sa'yo. Grabe, ang harsh mo naman. O, totoo naman Sa gwapo kong to, mukha ba akong gagawa ng masama? Hindi mo lang alam kung ilang babae nag-aagawan sa akin, mahalin ko lang sila. Di dun ka na lang sa kanila. Huwag na akong guluhin mo, please lang. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako lalayo sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Marie, hayaan mo na lang ako na mahalin ka. Wala ka namang ibang kailangan gawin Tatanggapin mo lang. Ayoko nga tanggapin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi ako pinalaking duwag ng mga magulang ko, kaya hindi ako basta-basta sumusuko. Paminsan-minsan, kailangan din nating harapin yung katotohanan. Sa ngayon, baka hindi mo pa ako gusto. Basta ako, ang alam ko lang. Hindi mo alam. Hindi mo alam na rinding-rindi na ako sa'yo. Please lang, tumigil ka na nga. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Balang araw, mamahalin mo rin ako. Ako na rin ang nagsasabi sa'yo, balang araw mapapagod ka rin. Patutunayan ko sa'yo na hindi mangyayari yun. Bahala ka sa buhay mo. Oo naman, bahala talaga ako sa buhay ko. Kung gusto mo, ako na rin bahala sa buhay mo. Madali akong kausap. Love you. Nang panahon na yon, kung meron man siguro akong kinaiinisan na tao sa mundo, si Ryan na yon. Sobra-sobra talaga ang kapal ng mukha at kapreskuhan niya. Kahit na ilang ulit ko nang sinabing hindi ko siya gusto, hindi niya tinatanggap. Araw-araw niya akong binubwisit noon. Kahit nasaan ako, nakabuntot siya. Kung tutuusin ay may itsura rin naman talaga si Ryan. Medyo matipuno rin ang pangangatawan nito. Kaya nga siguro marami talagang nahuhumaling na babae sa kanya. Pero wala naman akong pakialam. Kahit sino pa ang mahumaling sa kanya ay ayos lang. Mas matutuwa pa ako kung mahuhumaling na lang din siya sa iba. Para naman maging mapayapa na ang buhay ko. Sa sobrang kulit niya ay naapektuhan na ang trabaho naming dalawa. Dahil lagi siyang nakabuntod sa akin, madalas tuloy na hindi siya mahagilap ni Sir Ricky. Wala pa namang ibang gustong empleyado na utusan o pagkatiwalaan si Sir, lalo na sa mga importanteng ganap niya kundi si Ryan lamang. Pero madalas itong sumama sa akin. Naging madalas na rin tuloy na umiinit ang ulo ni Sir. At kapag mainit ang ulo ni Sir dati, nadadamay ang lahat. Kaya naman lalo lang nadagdagan ang inis ko kay Ryan.
hanggang sa dumating na nga ang kinakatakot ko. Sa halip na si Ryan, ako na ang napagbuntungan ng galit ni Sir Ricky. Marie! 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 Yes, sir. Ano po yun? Nasaan si Ryan? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam? Hindi po, sir. Eh ang sabi sa akin kasama mo. Isinama mo na naman daw. Naku, hindi po, sir. Hindi po kami magkasama. Anak ng tokwa. May importanteng lakad pa naman ako. Saan na naman nagsusot yun? Gusto niyo po ba hanapin ko? Wag na. Eh, sir, baka po nandyan lang yun. Alam mo kasi, nagmamaang-maangan ka pa eh. Ha? Sir? Akala nyo ba hindi ko halata? Ano po yun, sir? Matagal ko nang napapansin. Hindi lang ako umiimik. Kayong dalawa ni Ryan. Ano kung kami ni Ryan? Nagliligawan kayo kaya hindi nyo na nagagawa ng maayos ang mga trabaho nyo. Naku! Hindi po, sir, Hindi po ganun yun. Bago ka dumating, napakasipag niyang si Ryan. Lahat ng pinapagawa ko dyan, nagagawa niyang mabuti. Pero simula nang dumating ka, wala na siyang natatrabahong matino. Eh, sir, lagi ko naman po siyang sinasabihan eh. Akala mo ba hindi ko alam? Lagi mo siyang sinasama kahit saan ka magpunta. Kaya hindi na siya makapag-focus sa mga trabaho niya. Hindi ko po siya sinasama, sir. Siya po yung laging bumubuntot sa akin kahit na lagi ko po siyang itinataboy. Akala ko pa naman katulad ka ng nanay mo na masipag magtrabaho. Sir, nagtatrabaho po ako ng mabuti. Sinisipagan ko po talaga ng husto. Sinisipagan? Eh puro paglalandi nga ang ginagawa mo. Wala naman pong ganyanan, sir. Bakit? Hindi ba totoo? Imbis na gumawa ng mga kailangang gawin, nakikipagligawan ka. Pati si Ryan, nadamay mo pa. Sir, kahit po kanino niyo pa itanong sa mga tao rito, si Ryan po talaga yung nanggugulo sa akin. Siya ho yung sunod na sunod sa akin, sir. Puro ka dahilan. Eh sumasobra na ho yata kayo, sir. Parang inuhusgahan niyo naman yung pagkatao ko. Aba, sumasagot ka pa? Galit ka ba? Hindi naman ho sa ganon, sir. Pero sana naman po, alamin niyo po muna kung ano yung totoo. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Eh ang akin lang naman ho, sana wag naman po puro akong nakikita niyong may kasalanan. Kung gusto niyo, si Ryan na lang po ang tanungin ninyo. At inuutusan mo pa ako ngayon? Eh ang hirap niyo naman kausap, sir eh. Parang yung paborito niyong empleyado. At nagbibintang ka pa ngayon na may paborito ako. Totoo naman po, sir eh. Kahit na siya yung mali, siya pa rin yung pinagtatanggol ninyo. Ah, ganon. Eh, pasensya na po kayo, sir. Eh, pero nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Okay, sige. Magsasabi na rin ako sa'yo ngayon ng totoo. Matagal na kitang gustong sisantihin. Sir, huwag naman pong ganun. Simulan mo na mag-impake ng mga gamit mo. Ibabalik na kita sa agency na pinanggalingan mo. Sir, sorry na po. Huwag niyo naman akong tanggalin sa trabaho, sir. Kanina lang, galing-galing mong sumagot ah. Ano nangyari? Sir, sorry na po talaga. Kailangan ko po tong trabaho na to. Sir! Sige na, iligpit mo na lahat ng gamit mo. Ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo pag uwi ko. Umiiyak ako habang nagliligpit ng mga gamit ko noon. Umiiyak ako dahil sa inis at galit ko kay Ryan. Dahil sa kakulitan niya ay nadamay na pati ang trabaho ko. Sobrang nakakainis lang dahil ako pa ang nawala ng trabaho. Samantalang siya itong nanggugulo at sunod ng sunod sa akin. Nainis ako dahil hindi man lang nakita ng boss namin kung gaano ko pinagbuti ang mga trabaho ko. Kailangan ko ang trabahong yon para may maipadala ko sa pamilya namin noon sa Leyte. Pero dahil sa nakakainis na Ryan na yon, napabalik pa ako ng agency. Naiyak patuloy ako lalo hanggang sa natapos akong magligpit ng mga gamit ko. Hirap na hirap akong umalis sa bahay nila Sir Ricky at hindi ko matanggap ang sitwasyon. Wala na ako nagawa kundi ang bumalik na nga sa agency at kumulo talaga ang dugo ko kay Ryan. Kaya kahit papaano ay masaya na rin akong hindi ko na siya makikitang muli. Naiisip ko pa lamang ang makapal niyang pagmumukha ay nanggigigil na ako. Pakiramdam ko noon ay masasampal ko lamang siya kapag nagkita pa kami ulit. Ang hirap na wala akong maipadala noon sa amin. Ang tanging magagawa ko lamang ay maghintay. Ang tanging nagawa ko ay maghintay sa susunod na bahay na pagdadalhan sa akin ng agency.
itinuring ko na lang din yung pansamantalang pahinga. Naisip ko na kapag may naka-assign ng bahay sa akin, kailangan ko nang kumayod ulit ng mabuti. Inabot din papadudot ng halos 1 buwan ang paghihintay ko ng bagong bahay na mapupuntahan ko. At ang rule sa agency kapag wala pang naka-assign sa iyo ay bawal lumabas at gumalagala kung saan-saan. Madalas ay nasa loob lamang kami ng staff house. Nakakalabas lang kami dati kapag may iniuutos sa amin o kapag may importante kaming bibilhin. Nakakainip din ang maghintay lalo na at wala kang kinikita noon. Buti na lamang habang naghihintay ay sinagot naman ng agency ang tirahan at pagkain namin. Kaya ayos na rin. Hindi ka nga lang po pwedeng sumideline noon. Kailangan talagang maghintay sa bagong papasukan. Yon ang sinabi sa amin. Hindi ko alam na simula pala nang umalis ako kina Sir Ricky ay hinahanap na ako ni Ryan. Walang nakakaalam sa kanila noon kung nasaan ang agency namin. Kaya naman nagpatulong pa ito sa mga kaibigan niya upang magtanong-tanong. Hinanap niya ako dahil hindi niya rin matanggap na pinaalis ako sa trabaho. Nagulat na lamang ako nang minsang inutusan kaming lumabas para bumili ng mga kailangan sa staff house. May lumapit sa akin at nagtanong kung ako ba si Marie. Nung una natakot ako dahil hindi ko naman siya kilala. Pero nang bagitin niya ang pangalan ni Ryan ay kumulo na naman ang dugo ko. Matagal na raw akong hinahanap noon ni Ryan. Nang sabihin niya yon ay nagmadali na akong tumalikod sa kanya. Ayoko na siyang makita at nakampante naman akong hindi ko siya makakakrus ng landas dahil kahit malaman pa niya kung nasaan ako, hindi siya basta-bastang makakapasok sa staff house dahil mahigpit ang mga bantay doon, pero nagkamali ako. Hi Marie! Oh, anong ginagawa mo dito? Eto, kinukumusta ka? Tagal din kitang hinahanap ha. Paano ka ba nakapasok dito? Bawal ang outsider dito ah. Kuyang guard! Kuyang guard! Uy, huwag ka May nakapasok sumigaw. dito! Sayang boses mo. Paano ka nga nakapasok? Friendship na kami ni Kuya Guard eh. Sanggang dikit na kami. Ah, ganun. Kala mo maniniwala ako sa'yo. Kuyang guard! May outsider dito! Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ka maririnig ni Kuya Guard kasi nga busy siyang kinakain yung pasalubong ko sa kanya. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Eto naman, di mo ba ako na-miss? Mismo mukha mo? Grabe naman. Alam mo, kahit nagsusungit ka na, lalo ka pang gumaganda. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na bago ko pahampasin yung makapal na pagmumukha mo. Ay, na-miss ko yung pang-aaway mo sa akin, promise. Hindi ka ba talaga aalis? Uy, sige lang. Aalis din naman ako eh, pero pwede bang mag-usap muna tayo? Ano ba bang gusto mong pag-usapan natin? Kung paano ako pinalaya si Sir Ricky dahil sa'yo? Ayun nga, Marie. Ihingi sana ako ng tawad sa'yo. Ako naman talaga ang may kasalanan nun. Eh buti naman alam mo. Kaya nga nagsusuri na ako. Hindi ko naman alam na gagawin ni Sir yun eh. Oh, masaya ka na ba? Nawala na ako ng trabaho dahil sa'yo. Kaya nga nandito ako eh. Kinain ako ng konsensya ko. Sorry talaga, Marie. May magagawa pa ba yung sorry mo? Ibabalik ba sa akin yung trabaho ko? Maniwala ka, sinubukan ko namang kumbinsihin si Sir eh. Kaya lang. Kaya lang, mas mabuti pa para sa kanya na ako na lang ang mawala kesa sa'yo. Sorry na talaga. Hayaan mong makabawi ko sa'yo. O paano ka babawi, ha? Sige nga. Eh eto, mukhang ipapahamak mo na naman ako. Basta, balang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Ha? Wala nang balang araw. Wala nang balang araw? Ah, ikaw ha? Gusto mo ata, ngayon na ako bumawi. Pumapara ka sa akin ha. Alam mo, umalis ka na nga. Baka mapahamak na naman ako dahil sa'yo eh. Marie, baka naman pwede mo na ako pagbigyan. Pagbigyan na ano? Tayo. Baka naman pwede mo nang pagbigyan tayo. Taga ba puyo mo? Napakakulit mo eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita basta-basta na lang tatantanan. Kaya nga kahit na sobrang hirap, hinanap talaga kita eh. Parang kasalanan ko pa na nahirapan ka. Sige na kasi. Hayaan mo na akong kilalanin ka pa. Kahit kaibigan lang. Bahala ka sa buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, lagi na kitang bibisitahin dito ah. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pangako ko sa nanay mo.
Eh di si mama na lang ang guluhin mo, wag na ako. Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga kahit nagsusungit ka. Love you. Para akong nakipag-usap sa bato. Kahit na anong sabi ko na tigilan na niya ako ay hindi nakinig si Ryan. Paulit-ulit siyang nagpupunta sa staff house para bisitahin ako at kung ano-anong mga panunuhol ang ginagawa niya sa guard para lamang papasukin siya. Pero hindi nagbago ang nararamdaman ko. Naiinis pa rin ako sa kanya kaya naging masaya ako nang ma-assign na ako sa bago kong amo. Hindi na niya ako mapupuntahan ulit, yon ang naisip ko. Sa wakas ay hindi ko na siya kailangang makita pa at nagdulot yon ng ngiti sa aking mga labi. Nang nagpunta na ako sa bagong bahay na papasukan ko ay may kakaibang pakiramdam sa akin. Nadagdagan pa yon nang kausapin ako ng babaeng papalitan ko sa bahay na yon. Buntis siya at bago umalis ay inabutan niya ako ng pera. Pamasahe ko raw yun kung sakaling gusto ko nang umalis. Yon ang sinabi niya. Kinabahan ako bigla at parang gusto kong umatras noon pero wala na akong magawa. Nandun na ako. Nang makausap ko ang bago kong amo ay naibsan ang kaba ko. Mababait naman sila. Ang problema lang ay laging umaalis noon ang mag-asawa dahil mga negosyante. Lagi silang may mga pinupuntahan. Ang madalas na iiwan noon ay yung nag-iisang anak nilang lalaki. Sa kanya hindi naging maganda ang kutob ko. Kapag wala ang mga magulang niya dati, lagi siyang nag-iimbita ng mga kaibigan at nag-iinuman. Nung una ay ayos lang sa akin. Hindi naman ako nito pinapakialaman. Ngunit naging matindi ang takot ko nang pumunta ito sa kwarto ko na lasing na lasing. Mapula pa ang mga mata nito at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nagpunta siya sa kwarto ko para sabihing ipagluto ko sila ng mga kasama niya. Umuon na lamang ako sa kanya pero pag-alis niya, agad kong niligpit ang mga gamit ko. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa sitwasyon na yon. Dahil busy silang nagiinuman noon ay dahan-dahan akong umalis at lumabas na sa bahay na yon. Naalala ko yung naging bilin ng babaeng pinalitan ko. Buti na lamang at may iniwan siya sa aking pera. Kaya naman sa 10 oras ng gabi ay umalis na ako nang hindi alam kung saan pupunta at hindi nagpaalam pa. Ayoko na rin bumalik sa agency noon. Siguradong mapaparusahan ako dahil sa ginawa kong pagtakas. Wala rin talaga akong kakilala sa Maynila noon. Hindi ko rin alam kung bakit pero natagpuan ko na lamang ang sarili ko kung saan nakatira si Ryan. Sino ba na naghahanap sa akin ng ganitong oras? Oh, Marie? Oo, ako to. Nananaginip ba ako? Ikaw ba talaga yan? Gusto mo sampalin kita para magising ka? Oh, kalma lang. Ikaw nga yan. Ang tapang eh. Kainis talaga oh. Bakit pa kasi ako nandito? Bakit nga ba? Okay ka lang ba? Tsaka ba't parang may dala kang bag? Magtatanan na ba tayo? Parang gago naman to eh. Anong magtatanan? Ang dami-dami mong sinabi. Nakakairita ka. Ano nga nangyayari? Teka, tumakas ka no? Di ba sabi mo, babawi ka sa akin? Babawi? Oh, may amnesia ka na? Nalimutan mo na bang may atraso ka pa sa akin? Ikaw ang dahilan kaya ako nawala ng trabaho. Ang ayos-ayos na sana ng kalagayan ko doon kina si Ricky eh. Oh, relax ka lang. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kasalanan mo to. Muntik pa ako mapahamak dahil sa'yo. Bakit ka nga muntik mapahamak? May nangyari bang masama sa'yo doon sa bahay na pinasukan mo? Anong ginawa nila sa'yo? Wala, pero muntik na. Mga siraulo yung mga yun ah. Anong ang ginawa nila sa'yo? Sabihin mo, re-resbakan ko. Reresbakan mo talaga? Oo naman. Basta para sa'yo lahat babanggain. Lahat gagawin ko. Lahat talaga gagawin mo para sa akin? Oo. Di ba nga hinanap pa O kita? edi, hanapan mo ako ng trabaho. Trabaho? Hindi ka na ba bibigyan ng agency ng bagong bahay na mapapasukan? Ayoko na bumalik doon. Sigurado mapapagalitan ako dahil tumakas ako sa bahay kung saan huli nila akong pinadala. Ganun ba? May mga kakilala ka pa ba rito sa Manila? Gusto mo bang ihatid muna kita sa kanila? Wala akong ibang kakilala dito.
Sa kasamaang palad, ikaw lang. Talaga? Wala ka bang ibang kaibigan maliban sa akin? Tingin mo ba pupuntahan kita kung meron? Aba, malay ko ba kung namimiss mo lang ako? Tapos pumaparaan ka lang para makita ako. Ay, ang kapal talaga ng mukha mo. Heto naman, nainit agad ang ulo. Nakakairita ka kasi. Hindi naman sana ako aabot sa ganito kung hindi dahil sa'yo. Nagsorry na nga ako, di ba? May nagawa bang sorry mo? Muntik pa ako mapahamak dun sa bahay na yun. Makakapagpadala ba ako ng pera sa pamilya ko dahil sa sorry mo? Sorry talaga, Marie. Di bale, tutulungan kita. Ano bang trabaho ang gusto mong pasukan? Kahit ano, basta legal. Marie, eto, suggestion lang ha. Ayaw mo bang umuwi na lang muna sa inyo sa Leyte? Siguradong namimiss ka na rin ng pamilya mo ron. Ayoko. Ayoko umuwi sa amin ng ganito, no? Anong sasabihin ko sa kanila? Gusto mo samahan kita? Pakilala mo na ako sa kanila. Puro ka naman kalokohan eh. Pwede ba magseryoso ka naman? Seryoso naman ako sa'yo ha. Ikaw lang tong ayaw maniwala eh. Ang kailangan ko ngayon, trabaho. Kaya please lang, kahit na ayoko sana, nakikiusap ako sa'yo na tulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas na bukas din, sasamahan kita sa chewing ko. Sakto, naghahanap sila ng bagong tindera. O tara, pasok ka. Akin na yung bag mo. Nang gabing yon ay doon ako natulog kina Ryan. Kahit na sobrang ayaw ko ay nilunok ko ang pride ko dahil wala naman akong ibang kakilala maliban sa kanya. Kahit papaano ay nakita ko namang mabait din siya. Doon niya ako pinatulog sa kama niya samantalang siya naman ay sa may sahig. Hindi rin ako halos nakatulog at tumakbo sa isip ko ang mga nangyari. Buti na lang at mabilis akong nakapag-isip. Dahil kung hindi ay hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin sa bahay na yon. Inisip ko rin yung sinabi ni Ryan. Paano nga kaya kung umuwi na lamang ako sa amin? Pero kung umuwi ako roon, wala rin naman akong trabaho na mahanap doon at natakot ako para syempre sa kinabukasan ko. Hindi naman talaga madaling maghanap ng trabaho noon lalo na sa mga katulad kong walang natapos. Hindi ako nakapagtapos ng elementarya dahil mas pinili ko na magtrabaho. Buti na lamang at natuto akong magbasa at magsulat. Naging tulong na rin kapag nag-a-apply ako sa mga pinapasukan ko. Hindi naman mahina ang ulo ko pero sadyang may mga tulad ko na hindi